Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Edsel Lagman, binulgar po na mukhang nagkakabayaran di umano. May pondo pong umiikot dito po sa Chacha People's Initiative. Marami pong katanungan si Edsel Lagman. Parang hindi yata siya na-inform. Ito po, si Lagman na po mismo. Lagman claims, ito po ay balita sa ABS-CBN. Para dapat alam na po natin meron pong crackdown. Meron pong crackdown di umano. Ako naman naniniwala, hindi naman po yan para sa lahat. No? Yung mga destabilizer lang po. Ako naniniwala na ito pong ginagawa natin ay never po nating intensyon na mag-destabilize ng gobyerno. Alam niyo po naman ang paniniwala natin, ayaw po natin ma-destabilize yung Pilipinas. No? Dahil alam naman natin na si Pangulong yung mamanahin, ayaw naman natin ang manahin ni VP Sara Duterte ay wasak-wasak na Pilipinas, di po ba? So kaya po ano lang to, no, yung pagtatanggol lang po sa mga Duterte. Yun lang po yung habol ng channel na to. Hindi po para mag-destabilize. Wala po sa ano natin yan. Never po natin pinanawagan na maging presidente pinagtatanggol nga natin. Si Sara Duterte po ay hindi po atat, no? Yan po ang paulit-ulit natin, hindi po siya atat. Ang channel na to naniniwala na hindi po atat si Sara Duterte na maging presidente now na. Yun po yung pagkakaiba ng destabilizer, no? Yung now na maging presidente na now na. Ganun po yung siyempre para ka maging presidente now na, kinakailangan na may mangyari sa pangulo. Pero hindi po yan yung panawagan natin kahit kailan, di ba? Ang gusto nga natin ipanalo natin yung 2025, may mga kandidato na nga tayo, di ba? Yan yung mga ating mga senator. So naniniwala naman tayo na hindi tayo naniniwala dun sa si Sara Duterte ay dapat pang mag-effort, extra effort at magmadali. Kasi sabi ko nga, paulit-ulit, kung si Sara Duterte ay gustong maging presidente ngayon, edi mas madali po yung tumakbo siyang presidente. Dahil at that time, number 1 siya sa survey, at that time, presidente yung tatay niya. So, baliwala po yan. Naglilingkod po si Sara Duterte bilang DepEd Secretary, naglilingkod siya bilang bilang chairman o co-vice chairman ng NTF-ELCAC at higit sa lahat, siya po ay naglilingkod ng tapat bilang Vice President ng Pilipinas. Yan. May nagpapapansin na di binabasa. Bakit naman? Hindi po pwedeng magbasa po tayo muna ngayon. No? Okay. Punta muna po tayo rito. Lagman claims funds mobilized to kick off Chacha petition. Ayan si Lagman po to. Isa pong congressman. Kaya may karapatan po siya magsalita niyan. Ano po ba, kilala po ba natin si Edsel Lagman? Siya po ay hindi po Duterte supporter. Nililinaw ko lang po yan para po malinaw sa atin na ito po ay hindi kagagawan ng mga Duterte. No? Albay Representative Edsel Lagman has claimed that congressman from supermajority coalition have launched a campaign for charter change via People's Initiative. Okay. Ang ibig po sabihin, no, mayroon pong kampanya ang supermajority. Supermajority kasi super minority. konti lang yan Okay, pero hindi po yan nakakagulat. Normal lang po yun na magkampanya 'di ba? Gusto nila Hindi naman po nilihim yan. Actually, nag-announce po na isusulong nila yung Chacha mismong si speaker. No? Kaya hindi po ano ba binabalita mo ba dong? Ito kasi yung sinabi ni Lagman, no? Ang sinabi niya kasi di umano nagkakaroon ng payment. Ayan, no, each voter who would sign the petition will be allegedly. Kita mo pati. Maingat Ganyan po, no? Tayo po mga vlogger, mag-ingat po tayo. Huwag po natin sila pagbintangan na nagkakabayaran, no? Ito po ang pahayag ni Edsel Lagman. Each voter who would sign the petition will be allegedly given payment. Ipaliwanag lang po natin ng konti, no? Ano po ba yung People's Initiative? Ang People's Initiative sana ay initiative ng mga tao para baguhin yung Constitution. Yan po nakalagay sa 1987 Constitution. Pero mahigpit po yan, kinakailangan po magpapirma ng lahat
lahat po per district ng 3%, at least 3% para maisulong niyang People's Initiative. No? So, ibig sabihin ba dong lahat ng district? Oo, lahat. Kunwari, merong isang district na hindi siya nakaabot ng 3%, patay na yung People's Initiative. Kaya po yan ang pinakamahirap sa lahat. No? So, ang akusasyon po ni Lagman ay nagkakabayaran di umano. No? Pinagbabayad yung mga tao. Hindi naman po lahat ng tao eh. Kinakailangan pumirma eh. 3% lang po. Tama ba? 3% lang? I-search nyo na lang yan. Ha? 3% daw po ng mga okay. So ano po ibig sabihin? Lahat po na magtatanong, meron po kayong oras pagkatapos po ng ating talakayan. Para malinaw po tayo. Kasi kung ngayon kayo magtatanong, magagalit lang kayo, hindi ko kayo papansinin. Okay. Basahin po natin. During the meeting, they were informed that People's Initiative will be used as mode of amending the Constitution, and they were given mobilization funds. Sa mga mayor po ito, and forms to be signed by at least 3% of the registered voters of the legislative district to each which their municipalities belong. So lahat po ng mga mayor, tinipon po, local executives sa League of Mayors, at magpapapirma po sila ng 3%. Madali lang po yan kung lahat ng mayor makukuha nyo. Kasi 3% lang ng populasyon ay ng voters eh. So ang malupit po dito, nagkakabayaran di umano. Iyan. Ayon pa kay Lagman, magkano ba? Voters who would sign the petition for People's Initiative will be given 100 each. 50% of which has already been advanced to the municipal mayor and respective coordinator. So nasa mga municipal mayor na raw yung kalahati ng budget para dito, 100 pesos. Okay. So ito po ang mga disturbing questions. To be answered. Alam niyo po, sasabihin niyo maliit, hindi naman po eleksyon yun eh. Pipirma ka lang, bibigyan ka ng 100, ang dali po niyan. Di ba? Oh, lahat lang naman nagtitinda, pirma kayo rito. Gusto niyo ba maka 100? Mayor, siyempre mayor. Kay mayor ba yan? Oh, pirma kayo dito, 100. 100 po yan, sa 50 pesos nga po siya. Napapanood ko yung sa mga YouTube. Mananalo ng GCash 50 pesos. Sumasali tayo eh, di ba? Wag niyo sabihin maliit yan, hindi naman po eleksyon yan. Iba po yung eleksyon ng pagka-mayor. Ito po, pipirma ka lang. Okay, pipirma ka lang. Okay, ito po ang mga tanong ni Lagman. Number 1. Okay lang po yun. Kinakailangan ko rin po maghanap buhay. Kung wala po manunod sa akin, okay lang po yun. Kulang kayo. Alam ko ba na magla-live ngayon si Tatay Digong? Number 1, who is the mastermind of this campaign? Tinatanong po ni Edsel Lagman, who is the mastermind of this campaign? Number 2 po, what are the proposed amendments to be pursued? Ngayon pong magbabago na, magchat-chat na, ano po yung mga gusto nilang baguhin? Ikatlo, where do the funds come from? Yan po ang pinakamalupit. No? 3% ng populasyon ng voters, magkano po yan sa 100? Siyempre, hindi lang po 100 yan dahil yung mga, alangan naman yung mga coordinator, walang sweldo. Meron din po yan. Di umano. Nakakalimutan mo ba ito? Nakakalimutan mo, may crackdown na, ayaw pa. Tapos ikatlo, why by the voters initiative? Yan po, no? Bakit mo bibilhin kung people's initiative? Talagang ito po, kung totoo tong sinasabi ni Lagman, no? Ay, alam namang hindi totoo. Mga mayor sino po ang sinasabi ni kaya makatotohanan. Alam niyo kung sino sinasabi niya? Ayan, no? Ito po ay nakuha niyang impormasyon sa mga municipal mayor ng Albay. Taga-Albay po siya, congressman po siya sa Albay. Yung mga municipal mayor po ng Albay, yung lalawigan ng Albay ang nagsabi sa kanya. No? Yan po. Ngayon, eto pa po. Tinatanong niya sino ang mastermind. Alam mo, Congressman Lagman, ikaw nang i-quote ko. Ikaw ang nagsabi nito eh. Sabi ni Edsel Lagman noon na kailan ba to nung tinanggalan po nila ng confidential fund si BP Sara. Alam niyo kung ano sinabi ni Edsel Lagman? Lahat na nangyayari sa Kongreso, alam ng Speaker of the House. Ikaw na nga nagsabi niyan eh. Kinote na lang kita. Hindi po kami yan. Sa mga nagka-crackdown. Hindi po kami nagsabi niyan si Edsel Lagman. Lahat na nagaganap according to Edsel Lagman, lahat na nagaganap sa House of Representatives, alam ng Speaker. Kaya siya yung nagpapasalamat, no? Kaya siya yung nagpapasalamat sa Speaker nung tinanggalan ng Congress si BP Sara ng confidential fund. Yan po. Mula po to sa Liberal Party, President Edsel Lagman,
nagkakabayaran di umano. Diyan po sa permahan sa People's Initiative. In the first place, kung People's Initiative po yan, dapat po hindi congressman at hindi mga mayor ang nagpapasimula niyan. People's nga eh. Pwede pa yung mga people's group, di ba? Yung mga samahan ng mga pero kung mayor at congressman po ang nagpasimuno niyan, dapat yan i-invalidate yan dahil putya, kayo nangampanya eh. Asan yung People's Initiative diyan? Pwede nating questionin niya. Alam niyo ba yung pinipirmahan niyo? Bakit kayo pumipirma? Binigyan ako ng 100. Naglalakad ako, puta, 100, di ba? Mahirap kitain yung 100 ngayon. Anyways, di umano. Huwag natin kakalimutan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.